Zeus Coffee at Farm Fresh ginalaw ang baso. 3 Cherry Tigo players agad ang kinuha. Exodus begins. Saan lilipat ang ilang crossover players? But before that, mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest video. Matapos ang biglaang pag-disband ng Cherry Tigo crossovers, nagkagulo ang PVL free agency landscape. Ilang players ang nauna ng kinuha ng ibang teams, sina Ces Robles, Karen Verdeflor at Rene Penafiel ay kinuha na ng Zeus Coffee at ng Farm Fresh. Habang naghahanap pa ng bagong tahanan ang natitirang members ng roster, nagiging mas malinaw kung aling PVL teams ang may butas, loading na o naghahanap ng dagdag na piraso para sa long-term plans nila. Spoiler, hindi na isinama sa analysis na ito ang Galleries High Risers dahil may balitang posibleng mag-leave of absent ang team sa PVL. Unahin na natin ang Akari Chargers, kapansin-pansing buo, malalim at balanced ang roster ng Akari. Meron silang tig-3 setter, opposite at libero. 4 na middle blocker, 5 open spiker, at 4 na versatile players gaya ni na Faith Nisperos, Danny Ravena, Chenny Tagaod at Camille Victoria. Dahil dito, malinaw na hindi nila kailangan ng reinforcement mula sa Cherry Tigo. Nakaset na ang rotation ni Coach Tina at hindi priority ang magdagdag ng bagong piraso. Next is Choco Mucho, Flying Titans. Kompleto rin ang Titans dahil sa pagbabalik ni Cici Rondina ang primary scorer ng team. Bagamat may mga rumblings ng posibleng roster shake-up, nananatili silang structurally solid sa bawat posisyon. Pero kung sakaling magpasya silang palalimin pa ang bench, may 2 ex-Cherry players na ideal fits. Si Ara Galang na kayang maglaro sa open or opposite at magdadagdag ng veteran poise at si Jen Nierva na maaaring maging defensive partner ni Tang Ponce para mas tumibay ang floor coverage ng Flying Titans. Next, Signal HD Spikers. Tahimik at low-key palagi ang recruitment philosophy ng Signal, ngunit malinaw na isa sila sa may malaking pangangailangan matapos ang huling reinforced conference. Kailangan nila ng isang setter at isang open spiker para mas maging steady ang ball distribution at wing scoring. Sa listahan ng Cherry, pinaka-fit si Jasmine Nabor bilang backup o challenger kay Kayuna dahil mabilis ang tempo at game reading niya. Sa open position naman, swak din si Ara bilang reliable veteran na bagay sa sistemang pinapatakbo ni Coach Shaq. Next, PLDT high-speed hitters. Kilala ang PLDT sa tahimik pero big-time na moves. Patunay dito ang pagkuha nila kina Majoy Baron, Kim D at Kim Fajardo noong nag-disband ang F2. Dahil Lasallian heavy ang core nila, malakas ang posibilidad na idagdag nila ang isa pang Lasallian mula Cherry, si Baby Jane Soreño. Bagay si Soreño bilang alternate ni na KKD at Jesse De Leon sa opposite slot at fit sa system ng high-speed hitters. Next, NX-led Chameleons, isa itong young team na puno ng potensyal ngunit kulang sa veteran stability. Kailangan nila ng isang established scorer na may leadership sa court. Dito papasok si Mylene Paat na kayang maging anchor ng scoring. Kasama sina Kiara Parmentila, Lian de Guzman at EJ Laure. Maaari rin nilang kunin si Pauline Gaston bilang dagdag na experience at depth sa middle blocker position. Capital One Solar Spikers, batay sa nakaraang reinforced conference, kailangan ng Capital One ng isang open spiker at isang setter upang maging mas competitive. Sa available na Cherry players, pinaka-natural fits sina Shaya Adorador, isang consistent open spiker na may solid reception, at Alina Bicar, isang setter na kayang i-maximize ang young attackers ng Solar Spikers, parehong may leadership at immediate impact potential. Next is Creamline Cool Smashers. Wala nang malaking kailangang idagdag ang CCS roster lalo na't babalik na sina Bernadette Pons at Gia de Guzman. Kahit may mga lumalabas na retirement rumors, buo pa rin ang rotation at hindi na kailangan ng additional pieces mula Cherry Tigo. Steady ang identity at direksyon ng koponan kaya maliit ang tsansa ng anumang major signing. Last is Petrogas Angels. Ito ang team na may pinakamalaking espasyo para sa bagong players dahil 15 lang ang players nila at pwede pa silang kumuha ng 4 hanggang 5. Majority ay veterans at tanging si Juliana Tolentino pa lang ang baguhang nagpapakilala. Dahil dito, logical additions mula Cherry ay sina Aimee Hernandez bilang young middle blocker na may height at agility at Daps Dapol, isang explosive open spiker. Maaari ring i-consider sina Zacarandang para sa middle depth at defensive revamp. Hindi lahat ng players mula sa Cherry Tigo ay siguradong makakahanap ng bagong team agad. Ganito talaga ang nature ng professional sports, timing, fit, at long-term goals ang nagiging basehan sa recruitment. Hindi ito tungkol sa pangalan lang, kundi kung paano ka babagay sa pangmatagalang direksyon ng team.